Hello everyone and hello Gemini. Itong reading ay para sa February 2026 ninyo. Titignan natin ang energies for the month and ano yung mga advice cards na gustong ibigay ng universe. Ang goal ng channel natin dito ay magbigay ng guidance, sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Gemini, you have in your past the Death card. Grabe yung pinagdaanan mo nitong mga nakaraang buwan, di ba? Yung pagkawala ng dating ikaw ay talagang naramdaman mo. Parang kailan lang siguro no, kailangan mong bitawan yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo para lang magkaroon ng space ang bagong mga energies, ang mga bagong bagay sa buhay mo. Hindi ito naging madali dahil para kang sumailalim sa isang masakit na pagbabagong anyo. Para tong isang metamorphosis ng isang animal or ng isang spirit. Para kailangan mo kasi na yung sakit na yun, kailangan mong maramdaman, mapagdanasan yung mga nangyari in the past, para matapos na yung cycle na paulit-ulit ka lang sinasaktan. Ngayon, malaya ka na sa anino ng nakaraan mo. So, may mga na-experience ka doon, may mga naranasan ka doon na nagiging mas mabuti kang tao ngayon. In your present, you have the King of Swords. Ngayon, ang talas ng isip mo, ikaw na yung tipo na hindi basta-basta nadadala sa drama o emosyon. Ang iyong paninindigan, yung conviction mo sa present mo ay parang sword na matalas, diretso sa punto at walang kinakatakutan. Ginagamit mo yung katalinuhan mo para ayusin ang gulo sa paligid mo. Wala kang pake sa sasabihin ng iba kung alam mong ikaw ang nasa katwiran. Ang mahalaga sa iyo ngayon, Gemini, ay yung katotohanan at yung pagiging rasyonal sa bawat desisyon. You have the Page of Cups as your potential energy. May paparating na bagong energy na medyo malambot kumpara sa aura mo. Isang sign ito na ng bagong idea or emotion ang gustong kumatok sa pinto mo. Baka may balitang magpapagaan ng loob mo sa mga susunod na araw na hindi mo inaasahan. Huwag mong baliwalain yung guni-guni or imagination kahit mukhang bago o hilaw pa yung nararamdaman mo na may dalang mensahe. May dalang mensahe ito na magtuturo sa iyo kung paano ulit magiging bukas sa mga posibilidad na hindi lang puro utak ang gamit. You have the Hierophant in reverse as your advice. Ito ang sinasabi dito, huwag kang makulong. Yung payo dito sa iyo ay huwag kang makulong sa mga kaugalian or customs, traditions, yung mga nakasanayan na hindi naman naakma sa sitwasyon mo ngayon. Minsan, Gemini, kailangan mong suwayin. Kailangan mong umalis doon sa mga idinidikta ng lipunan o ng mga nakakatanda para mahanap mo yung landas na talagang para sa'yo. Maging rebellious, mapanghimagsik, kung kinakailangan para sa sariling prinsipyo. Huwag kang matakot na maging kakaiba o gumawa ng sarili mong rules. Ang mahalaga ay tapat ka sa sarili mo at hindi ka lang basta sumusunod dahil yun yung tama sa paningin ng nakakarami. You have the Sun in reverse as your potential outcome here. Sa huli, baka makaramdam ka ng kaunting pagka-paralisa, stagnation, temporary gloom,
hindi naman ibig sabihin na malas ka, pero Gemini, baka hindi mo agad makita ang buong bunga ng pinaghirapan mo ngayong buwan. Parang may parang may clouds, parang may ulap lang na humaharang muna sa sikat ng araw. Huwag kang masyadong maging disappointed kung hindi maging perpekto ang resulta. Ang delay na yan ay paalala lang na kailangan mo pang ayusin ang ilang maliliit na detalye bago mo makuha ang tagumpay na talagang inaasahan mo. Konting tiyaga pa, Gemini. Pagdating naman sa relationships mo, may relasyon o pakiramdam ka na tuluyan ng nabaon. Alam natin na kailangan ng tuldukan yung nakaraan para hindi ka na mabulok sa mga emosyon, wala namang patutunguhan at puro sakit lang yung dala sa'yo. Ang ang pagtanggal ng pag-ibig na yon ay naging paraan para ikaw ay makaramdam ng konting kaluwagan. Masakit yung proseso na yon, pero yung mga kailangang sakripisyo para sa personal mo na paglago, at para makita mo yung halaga mo bilang tao. Sa ngayon, masyado kang mapanuri pagdating sa puso. Hindi ka na basta-basta nagpapauto sa mga mabulaklak na salita o pangako. Gusto mo ng malinaw na usapan at diretsyong sagot mula sa taong gusto mo o kasama mo sa buhay. Ang iyong katarungan sa relasyon ay mataas ngayon. Ayaw mo ng paligoy-ligoy at laro. Kung hindi kayo magkasundo ng logic, sa values, mas pipiliin mo pang mapag-isa kesa makisama sa isang taong hindi nakakaabot sa standards mo. You have here na may bagong paghanga sa'yo na posibleng lumitaw sa paligid mo. Isang taong medyo sensitive o malikhain ang magpapakita ng interest sa'yo. Ito yung spark na parang bumabalik ka sa pagkabata. Puno ng inosenteng saya at mga lihim ng pag-ibig. Hayaan mong dumating sa'yo yung damdamin na huwag mong laging pigilan ang sarili mong makaramdam ulit ng ganitong klaseng feelings. Kahit na sanay ka ng maging matigas at rational, Gemini, kailangan ng puso mo ang konting lambot at laro paminsan-minsan. So, iwanan mo na yung mga lumang paniniwala sa kung paano dapat tumakbo yung relationship mo. Hindi kailangan laging sumunod sa timeline ng iba o standard na dapat ganito ang setup natin. Huwag kang matakot na lumihis sa normal na arrangement kung doon kayo magiging masaya. Kung ang isang unconventional na relationship ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, yun ang piliin mo. Kesa pilitin yung sarili sa isang space na hindi ka naman talaga ang kasya. So, posible na magkaroon ng konting kalituhan sa dulo ng buwan pagdating sa puso. Baka hindi maging kasing ningning ng inaasahan mo ang kinalabasan ng isang desisyon. May mga sikretong baka hindi pa agad mabubunyag o saya na parang bitin. Iwasan yung maging masyadong mapagmataas pagdating sa ginagawa para sa minamahal mo, sa family mo. Yung pansamantalang dilim na to ay pagsubok lang para malaman kung gaano ka talaga katatag kapag ito yung mga nangyayari. So, huwag kang mawalan ng pag-asa. Just be you. So, advice cards tayo, Gemini. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please follow, subscribe, hit the like button if you're on YouTube, and follow kung kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Your first advice card is release resentments about money.
Sabi natin kanina sa Hierophant in reverse mo, kailangan mong kumalas sa mga lumang pananaw. Kasama na dito yung resentments, paghihinagpis, bitterness pagdating sa usaping pera, sa mga financial topics ng buhay mo, ng mga belief mo. Kung titignan mo ang pera bilang isang maruming sistema, lalo lang lalo lang lalayo yung pera sa'yo. Baguhin mo ang iyong pananaw, yung perspective mo, how you see money. Ituring mong kagamitan ang pera para makagawa ng mabuti sa mundo. Kapag nawala ang bigat sa dibdib mo tungkol sa utang or kakulangan, doon magsisimulang dumaloy ang mga golden na pagkakataon na hindi mo nakikita dahil sa nakapikit ka sa galit or sa maniniwalang mali about pera. Your next advice card is partnership. Kahit na may King of Swords ay mahilig mag-isa at pagdesisyon ng sarili, yung energy na yon, sinasabi ng advice card na to na huwag tanggihan ang partnership, collaboration. May mga taong nakapaligid kasi sa'yo na may dalang talino at yaman na wala sa'yo ngayon. So makakatulong sila sa'yo, Gemini. Hayaan mong pumasok yung tulong mula sa universe at sa ibang tao. Ang Page of Cups na nakita natin kanina ay pwedeng ito na yon. Isang bagong partner, isang bagong tutulong sa'yo na magdadala ng kailangang resources para maging matagumpay ang iyong plano sa career or sa personal na buhay. Your next advice card is self-acceptance. Pagkatapos ng death card sa past mo, natural lang na gusto mong baguhin ang lahat sa sarili mo. Pero Gemini, nakakapagod ang walang hanggang pagpupursige. Yung lahat talagang sinusubukan mo, nagsusumikap ka na maging ibang tao. Tanggapin mo ang iyong buong pagkatao, pati ang mga bahagi sa tingin mo ay may kakulangan. Kasi ang tunay na kapanatagan or tranquility, serenity ay dumarating kapag itinigil mo na ang pakikipaggera sa sarili mo, yung kinakalaban mo yung ikaw, kapag niyakap mo yung oneness mo sa divine, yung pagiging isa mo sa divine, doon mo maramdaman na naiisa ka lang with God, na ikaw ay enough dahil ang lahat ng karapat-dapat na pag-ibig ay hindi kailangan pagkaaksehan ng sobrang effort. Your next advice card is patience. So, kaya pala sun reverse, no, ang potential outcome mo kanina dahil kailangan mo ng matinding pagtitiis or konting paghihintay, patience. Kumbaga, may problema kang matagal nang hindi ma-resolve, baka may aral ka pang hindi nakukuha, hindi na na-realize. Relax ka lang muna, huwag mong pilitin ang pagbabago mo. Huwag mong ipilit ang pagbabago na hindi pa hinog. Ang iyong pagtitiwala kasi, yung trust mo sa daloy ng panahon, ang magliligtas sa'yo sa stress. Kumbaga kung trust mo ang universe, yun yung magbibigay sa'yo ng konting tulong, no? Minsan kailangan huminto ang mundo para mahilig mo ang kailangang sabihin ng universe. Ang pagbabago ay darating din, pero sa ngayon, ang kailangan mo ay ang sining ng paghihintay ng may payapang puso. Your relationship advice is karmic relationship. Sa love reading, lumabas yung Page of Cups. Itong advice card na ito ay isang malakas na clue
na ang taong ito ay hindi bago sa kaluluwa mo or ang taong ito ay hindi bago sa kaluluwa mo. Ah, Meron kang kasing mga connection noon na kailangang harapin o ayusin sa buhay na to. Kaya huwag kang magulat kung bakit parang komportable ka agad o bakit may bigat na hindi mo mapaliwanag. No, it's either one of those lang naman usually. Ang ang inyong pagtatagpo ay nakatadhana para tapusin ang mga cycle na naiwan ninyong bukas sa nakaraan. Gamitin mo ang King of Swords logic mo para intindihin yung lesson. It's all about being giving love, accepting love, being forgiving, and being forgiven. Yun naman yun usually, no, Gemini. Your crystal advice card is Citrine, Unnecessary Worries. Ang King of Swords ay madalas maging balisa or anxious or restless dahil sa sobrang pag-iisip. Ang payo ng Citrine sa'yo ay bitawan mo na yung mga isiping ito. Ibigay mo ang iyong mga problema sa Diyos at sa universe para sila na ang gumawa ng paraan at solusyon. Ang pag-aalala ay parang pag-upo sa rocking chair, no? Yung tumba-tumba. Marami kang galaw pero wala kang nararating. Instead na mag-focus ka sa kung anong pwedeng maging mali, ibigay mo yung attention mo sa ang isip mo sa abundance, sa kasaganahan, yung plentiness na mindset. And ibigay mo na lang yung bigat ng lumitaw, ipaubaya mo na lang, no, yung bigat para lumitaw yung lightness sa'yo. So, yung pagdating naman sa relationship karma mo kanina, it's all about just being loving, 'di ba? So, yan ang forecast ninyo. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.